Supreme Rebirth Kabanata 1561 hanggang 1570. Sa sandaling ito, ang mga powerhouse ng lahat ng lahi ay hindi nang ahas na direktang harapin ang nakakagulat na tingin ni Chen Lei, isa-isa. Maingat nilang ibinaba ang kanilang tono sa takot na masaktan si Chen Lei. Nakita ni Chen Lei na maraming makapangyarihang angkan ang nasakop at hindi lumaban. Sa kasalukuyan, siya ay nasa isang napakapambihirang kalagayan. Natutunan lang niya ang ilang mga diskarte na minana ng Fire God. Ito ay napakalakas, ngunit, ang pambihirang estado na ito ay malapit ng maglaho, at sa sandaling ito ay maglaho, hindi siya kailanman magiging kalaban ng daan-daang malalakas na lalaki dito. Kaya, pagkatapos ipakita ni Chen Lei ang kanyang mahusay na lakas, hindi niya ipinagpatuloy ang pag-udyok sa makapangyarihang mga angkan na ito, ngunit sa halip ay dinala sina Ji Chanwu at Yunlinger sa bahaghari ng liwanag at direktang umalis. Nang makita ng mga makapangyarihang angkan na ito ang pag-alis ni Chen Lei, bawat isa sa kanila ay mukhang komplikado at gustong humabol, ngunit hindi sila nang ahas. Sa huli, bumantong hininga silang lahat at nawala. Sa tuktok ng Lingxiao Mountain, ang mga matatanda ng lahat ng lahi ay mukhang pangit nang makita nila ang eksenang ito sa pamamagitan ng magic mirror. Maraming malalakas na tao sa kanilang lahi, ngunit sa sobrang takot nila sa lahi ng tao ay hindi sila naglakas loob na kumilos. Kung ito ay ipagkalat ay walang alinlangan na ito ay magiging isang malaking dagok sa reputasyon ng kanilang pamilya. Gayunpaman, alam din ng mga matatandang ito sa tuktok ng Lingxiao Mountain na ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung binaril ng clan na ito si Chen Lei, isa lang ang magiging wakas, at iyon ay kamatayan. Sa makatuwid, mas gugustuhin nilang sirain ang kanilang reputasyon kaysa salakayin ng sarili nilang tribo si Chen Lei, at sa gayo'y binawian ng buhay. Bukod dito, ipinagdasal nilang lahat na ang tribong ito ay hindi na makatagpo muli ni Chen Lei. Sa oras na ito, nakahanap ng tahimik na lugar sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger at huminto. Pagkatapos huminto, nagtayo si Chen Lei ng isang nakatagong porma sayon at itinago ang kanilang mga figure. Walang ganap na ligtas na lugar sa Lingxiao Secret Territory na ito. Kailangang maging maingat si Chen Lei sa kanyang ginawa. Matapos ilagay ang nakatagong porma sayon na ito, gumaan ang pakiramdam ni Chen Lei. Pagkatapos, nakaupo na naka-crossleg, mahinahon niyang napagtanto ang ilan sa mga minanang sining ng Diyos ng Apoy. Dapat mong malaman na kahit na naunawaan ni Chen Lei ang pamana ng Diyos ng Apoy sa panahon ng labanan, mayroon pa rin siyang ilang mga pagkukulang, at kailangan niyang huminahon at maunawa ang mabuti sa oras na ito. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw bago binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang kanyang aura ay umabot sa tuktok nito, ang pamana ng Diyos ng Apoy, at natanto niya ang tungkol sa 70%. Ngayon, hindi naiintindihan ni Chen Lei ang pamana ng Fire God, 10% na lang ang natitira, at ang 10% na ito ay ang pinakamalaking misteryo ng kakayahan ng Fire God na umakyat sa Middle Realm. Sa kasalukuyang kaharian ni Chen Lei, naiintindihan pa rin niya. Ito ay hindi malalampasan, kinakailangan upang maabot ang rurok ng 9 na antas ni Emperor Wu upang magkaroon ng posibilidad ng kaliwanagan. Bukod dito, matapos maunawaan ang karamihan sa pamana ng Diyos ng Apoy, ang paglilinang ni Chen Lei ay muling itinaas sa 2 kaharian, na umabot sa ika-6 na antas ng Emperor Wu, kapwa sa espiritu ng mga Diyos at sa kapangyarihan ng tunay na sandata. 12 beses. Kaya lang, sa mataas na lihim na kaharian na ito, ang mga alituntunin ng langit at lupa ay hindi pa kumpleto, at hindi pa niya nauumpisahan ang sakuna. Ngunit kapag nakalabas na siya sa mataas na lihim na kaharian, maaaring malampasan ni Chen Lei ang sakuna anumang oras. Para sa iba, ang pagtawid sa pagnanakaw ay isang ghost gate, 9 na kamatayan sa buong buhay. Ngunit para kay Chen Lei, ito ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang kanyang lakas. Senior Kuya, kumusta ang pakiramdam mo? Nang makitang idinilat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, nag-aalalang tinanong ni Ji Chanwu si Chen Lei. Tumingin si Chen Lei kay Ji Chanwu at ngumiti, mabuti ang pakiramdam ko. Junior sister, maupo ka, may sasabihin ako sa iyo. Naka-crossleg si Ji Chanwu pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, habang si Chen Lei ay naka-crossleg sa tapat ni Ji Chanwu, pagkatapos ay itinuro ito at idiniin ito sa gitna ng mga kilay ni Ji Chanwu.
Ilang sandali, bumuhos ang hindi mabilang na mahinang ulan sa Seoul Sea ni Ji Chanwook, at pagkatapos ng isang stick ng insenso, tumigil si Chen Lei. Matapos isara ni Chen Lei ang kanyang mga kamay, iminulat ni Ji Chanwo ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng pagtataka. Ang ipinamana sa kanya ni Chen Lei ay ang pagkaunawa ni Chen Lei sa pamana ng Fire God, na masasabing naipasa kay Ji Chanwo ng walang anumang reserbasyon. Malaking tulong kay Ji Chanwo ang pamana ng Fire God. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ji Chanwo ang isang kislap ng aura na kumikislap sa kanyang isipan, tungkol sa pamana ng apoy na Diyos. At ang aura na ito ay malaking tulong kay Ji Chanwo, na ginagawang si Ji Chanwo ay patuloy na nagbibigay ng pananaw, ang hininga ng tubig ay tumaas, at sa maikling panahon, siya ay aktwal na nakarating sa tuktok ng unang yugto ng siyam na palapag ng Woody, at siya ay papunta na sa 9th floor pumasok sa middle level. Sa Chanyanzong, si Ji Chanwo ay tinawag ding walang kapantay na wizard, ngunit sa 10,000 Races Conference, nagkaroon ng kaunting dim light. Hindi ito dahil mahina si Ji Chanwo, ngunit dahil masyadong malakas ang kalaban na ito. Ngayon, nahaharap si Ji Chanwo sa mga henyo ng lahat ng lahi ng parehong antas, at maaari pa ring manatiling walang talo at lumaban para sa harapan. Gayunpaman, kung gusto mong labanan ang mga henyo ng iba't ibang lahi, wala kang ganoong kalakas na lakas. Kaya si Ji Chanwo ay hindi masyadong nakakasilaw sa pagtitipon na ito ng 10,000 karera, at kahit minsan, hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos na maunawaan ang pamana ng mga Diyos ng apoy na ito, ang lakas ni Ji Chanwo ay bumuti ng husto. Sa 10,000 kumperensya ng karera na ito, dapat siyang umabant sa antas ng pagpasok sa finals. Okay, ngayon ay maaari na tayong lumabas at magpatuloy na manghuli ng malakas ng iba pang lahi upang makakuha ng mga pagsasamantala ng militar. Matapos ding tumaas ng husto ang lakas ni Ji Chanwo, binawi ni Chen Lei ang nakatagong porma sayon at naghanda upang magpatuloy sa pangangaso. Dapat alam mo na para makaabante sa final sa pagkakataong ito, kailangan mong manghuli ng iba pang malalakas na karera. Imposibleng umabant sa final sa pamamagitan ng pagtatago. Matapos umatras sina Chen Lei, Ji Chanwo at Yun Linger mula sa nakatagong porma sayon, pinili nila ang tamang direksyon at ikinalat ang kanilang hininga, umaakit sa malalakas mula sa lahat ng lahi upang manghuli at pumatay. Hindi nagtagal, sa loob ng bulkan, muling nakasagupan ni Chen Lei at ng iba pa ang kalaban. At sa pagkakataong ito, nakita ni Chen Lei at ng iba pa na maraming makapangyarihang celebrity ang hinahabol ng dalawang makapangyarihang Black Gold Ants. Ang dalawang makapangyarihang itim na gintong langgam ay 3 hanggang 4 na talampakan ng haba, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng itim na gintong kinang. Ang kanilang mga kuko ay kasing talas ng mga sibat, at ang kanilang bilis ay kasing talas ng kuryente. Hoy! Ang malakas na tao ng Black Gold Ant Race, isang kuko na naglalabas ng itim na gintong kinang, ay kasing bilis ng kidlat, agad na tumagos sa kawalan, tumagos sa likod ng sangkatauhan ng malakas, at itinaas siya sa hangin. Boom! Bahagyang nag-vibrate ang claw na ito sa hangin, at ang celebrity na may suot na claw ay naging ambon ng dugo. Pagkatapos ay lumipad muli ang Black Gold Ant Clan expert na ito, at sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng isang celebrity martial artist. 2 higanteng malasay na agila ang nakagawa ng maliit na pagkakamali at pinatay ang mga celebrity. Walang paghahambing. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring 2 makapangyarihang lahi ng tao na natitira, tumatakas. Junior sister, bilasan mo, dito ko sila haharangan. Sabi ng isang lalaki sa isang babaeng nakadilaw na palda, saka huminto at humarap sa 2 malalakas na itim na gintong langgam na sumusugod. Senior kuya, hindi, kailangan nating sumabay, kung hindi, hindi ako sasama. Ang babaeng nakadilaw na palda ay tumigil din sa kanyang figura, lumingon, at hinarap ang 2 makapangyarihang itim na gintong langgam. Sa oras ng pagsasalita, ang 2 Black Gold na Ant Clan powerhouse na ito ay nakalapit na. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng napakalakas na aura tulad ng dagat, at ang malamig na itim na liwanag ay lumabas mula sa kanilang mga mata, nakatingin sa 2 celebrity clan powerhouses by. Kung gusto mong magsumikap, tutuperin kita. Malamig na sabi ng 2 malalakas na lalaki ng Black Gold Ant Clan. Pagkatapos magsalita,
ang dalawang malalakas na lalaki ng Black Gold Ant race na ito ay malamig at walang awa na pinatay sila. Ang kanilang mga kuko ay matalas, puno ng mga patong ng itim at gintong liwanag, lahat ng mga ito ay hindi nababasag, at matalas. Dalawang celebrity powerhouses ang bumasag sa martial arts, na may dalawang clans, dalawang matalas na martial arts na nagniningning sa kalangitan, na naglalabas ng matalas at walang kapantay na aura. Kasunod nito, nagbanggaan ang dalawang espiritu ng tao sa malalakas na kuko ng itim na gintong ant clan. Paglaganap. Dalawang malakas na tunog, halos walang pinipili, umalangaw sa hangin, nanginginig ang kawalan. Sa sandaling ito, ang dalawang celebrity powerhouse ay mapatla, at sa isang, dalawang subaw ng dugo ang lumabas, at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang pangit. Ang bawat isa sa dalawang celebrity clan powerhouses ay mayroong cultivation ng ika-9 na antas ng woody, at ang dalawang Black Gold and powerhouse na nasa tapat ay ang cultivation din ng ika-9 na antas ng woody. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas sa kabilang banda, ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Ang itim na gintong ant tribo ay ang pinakamalakas, kabilang sa 10,000 tribo, na nag-aangkin na ang pinakamakapangyarihan sa mundo, at hindi ito, sayangin ang katanyagan. Ang dalawang Black Gold and powerhouses ay nagpakita ng malamig na ngiti. Bagaman ang dalawang galos sa kanilang mga kuko ay pinutol ng mga espiritu ng tao, ngunit para sa kanila, ang maliit na pinsalang ito ay hindi gaanong mahalaga, at hindi ito mahalaga sa kanila. Sobrang impluwensya. Pagkatapos nito, ang dalawang Black Gold and clan powerhouses ay sumugod sa dalawang celebrity, at muling umatake ng mabangis. Desperado din ang dalawang celebrity, ngunit hindi sila ang kalaban nitong dalawang Black Gold and powerhouses, at hindi nagtagal ay mahirap na itong labanan, basag-basag ang balat ng buong katawan, at nabahiran ng dugo ang pulang damit. Gayunpaman, ang dalawang celebrity na ito ay masasabing pinakamagaling sa sangkatauhan. Magkagayunman ay matigas pa rin silang lumaban. Ang dalawang Black Gold and powerhouse na ito ay gustong patayin ang 2 taong ito sa maikling panahon, ngunit mahirap gawin ito. Boom! Biglang nagliwanag sa kanilang mga katawan ang dalawang Black Gold and powerhouses, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto, at ang mga kuko ay naglabas ng walang katapusang divine power, na direktang sumasabog sa dalawang celebrity na lumipad palabas, at sabay na ikinalat ang kanilang martial arts. Ang dalawang Black Gold and powerhouses ay naging medyo naiinip na. Sa makatuwid, gamit ang isang lihim na pamamaraan, ang kanilang lakas ay agad na tumaas ng higit sa 10 beses, at direkta nilang ibinagsak ang dalawang powerhouse ng angkan ng tao sa hangin. Ang dalawang makapangyarihang celebrity, sa oras na ito, ay wala ng anumang lakas sa pakikipaglaban, ang kanilang buong katawan ay pumutok, at sila ay lumipad palabas, na nahulog sa harap ni Chenlei at ng iba pa. Dalawang makapangyarihang Black Gold and tribesman ang tumawid sa kalangitan at tumingin sa trio ni Chenlei. Walang sabi-sabi, diretso nilang ibinaba ang kanilang matatalas na kuko at naging mga itim na gintong banal na sibat, na dumaan patungo kay Chenlei Dong. Isang malamig na huni si Chenlei, hinampas siya ng palad, at direktang hinampas sa dulo ng kanyang paa. Saglit, ang dulo ng makapangyarihang claws ng Black Gold and clan na ito ay direktang pumutok, na nagpapakita ng sunod-sunod na bitik. Sa kabilang banda, ang palad ni Chenlei ay mayroon lamang isang puting batik, ni isang pahiwatig ng mamantika na balat. Ang Black Gold and clan expert ay nagpakita ng bakas ng sakit, at tumingin kay Chenlei ng may pagtataka. Kaagad, ang Black Gold and clan powerhouse ay galit na galit, at siya ay sumigaw, at ang kanyang katawan ay napuno ng itim na gintong liwanag. Ang hininga ay parang siklab ng galit, na nagiging sanhi ng mga alon ng alon sa kawalan, napapaligiran ng mga bundok. Sa ilalim ng hiningang ito, sila ay nagkapira-piraso. Tanging ang hininga lamang ang may ganitong uri ng kapangyarihan. Obviously, itong Black Gold and clan powerhouse ay galit na at ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas. Hoy! Ang mga itim na kuko, na naglalabas ng banal na liwanag, ay naging isang itim na anino, na tumusok sa mga kilay ni Chenlei. Ang bilis ng pag-ataking ito ay nalampasan ng matinding kaharian, at ito ay mas mabilis kaysa sa kidlat. Sa mga mata ni Chenlei, mahirap makuha ang trajectory ng pag-ataking ito. Black Gold and clan powerhouses,
hindi cultivation mahiwagang kapangyarihan, hindi cultivation treasures, ngunit purong cultivation upang maperpekto ang kanilang sariling pisikal na lakas, linangin ang pisikal na katawan sa sukdulan, at ang pisikal na katawan ay nagiging banal. Sa makatuwid, ang laman ng bawat itim na gintong ant clan ay lubhang matigas. Ang pag-atake ng Black Gold Ant Tribe na ito ay purong pisikal na lakas din, ngunit ang bilis nito ay higit pa sa mga ordinaryong kayamanan. Nakaturo si Chen Lei na parang espada, na may parehong enerhiya ng espada ng paalang at paalang sa buong katawan niya. Ang Magic Sword Body Technique ay na-activate, at itinuro niya ang matutulis na kuko na tinusok ng Black Gold Ant Clan Powerhouse. Si Chen Lei ay umabot na sa ika-6 na antas ng paglilinang, at ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay tumaas din, at ang lakas ng katawan ng Excalibur ay tumaas muli. Kasabay nito, sa panahong ito, pinagsama ni Chen Lei ang Divine Sword Body Technique sa Jietian Sword Scripture para gawing mas matalas ang Divine Sword Body Technique. Direktang hinarang ng Sword Finger ni Chen Lei ang matutulis na kuko ng makapangyarihang Black Gold Ant Tribe. Biglang, ang napakatalim na espada na Chi ay direktang tumusok sa matutulis na kuko ng makapangyarihang itim na gintong ant tribo. Pagkatapos, ang Sword Chi ay agad na sumugod sa katawan, mula sa makapangyarihang itim na gintong ant clan. Nagkaroon ng pagsabog ng matitinding pagsabog sa katawan ng Black Gold Ant Clan Powerhouse, at pagkatapos, isang ulap ng mga bulaklak ng dugo ang sumabog sa kanyang katawan, at ang malakas na katawan ng Black Gold Ant Clan ay agad na napuno ng mga butas. Pagkatapos noon, ikinaway ni Chen Lei ang kanyang kamay at pinutol ang ulo ng makapangyarihang itim na gintong ant na ito. Malas! Ang isa pang makapangyarihang itim na gintong ant clan ay umungal sa mahinang boses, tinitigan si Chen Lei, ibinigay ang 2 lahi ng tao sa lupa, at pinatay si Chen Lei. Kinuha rin ni Chen Lei ang isang palm shot, at biglang, umungal ang apoy, at ang Black Gold Ant Clan Powerhouse ay nabalot sa apoy. Sumisigaw, sa himpapawid, nagmula ang mga hiyawan ng makapangyarihang itim na gintong ant na ito. Ang itim na gintong ant na ito ay patuloy na nakipaglaban ng husto, at ang mga piraso ng asul na usok ay lumitaw sa kawalan, na naglalabas ng nakakasakit na aura. Ang makapangyarihang itim na gintong tribong langgam ay ganap na nasunog, naging fly ash, na naiwan lamang ng ilang bilog na itim na piraso ng metal. Ang Black Gold Ant Clan ay naglalaman ng isang uri ng Black ***** Gold sa katawan nito. Ang mas maraming Black God Gold, mas malakas ito. Kung ang kaunting Black ***** Gold na ito ay idinagdag sa pagpino, maaari itong lubos na mapabuti. Dagdagan ang talas at tigas ng mga armas. Kaya lang bihira ang ganitong uri ng Holy Gold. Bukod dito, kung gusto mong kunin ang ganitong uri ng banal na ginto mula sa katawan ng itim na gintong ant tribo, pagkatapos ay kailangan mong tanggapin ang paghihiganti ng itim na gintong ant tribo. Hindi kayang tiisin ng maraming tao ang ganitong paghihiganti. Sa makatuwid, ang itim na gintong ***** ay napakahalaga. Sa sandaling itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, tinakat niya ang mga bilog na itim na Diyos na ito sa kanyang kamay, at biglang naramdaman ang paglubog ng kanyang kamay. Ang mga itim na Diyos na ito ay napakabigat. Lumingon si Chen Lei at tinipon ang mga itim na gintong Diyos na ito. Pagkatapos, isa pang nagniningas na liwanag ang tumama sa bangkay ng isa pang makapangyarihang itim na gintong ant tribo, na nagsunog ng bangkay sa fly ash, at ginawa ang parehong bagay. Ilang itim na gintong ***** na bola ang nabago. Matapos alisin ang itim na ***** gintong bola na ito, tiningnan ni Chen Lei ang 2 celebrity powerhouse na nahulog sa lupa. 2 celebrity powerhouses, kabilang sa mga ito ang babaeng nakadilaw. Si Chen Lei ay may ilang impression, siya ay isang estudyante ng Jinghong Sword Academy, at ang lalaki ay nakasuot din ng damit ng Jinghong Sword Academy, ngunit si Chen Lei ay walang impression. Dinurog ni Chen Lei ang Qinglong Rejuvenation Art, at ang espiritual na enerhiya ay bumuhos sa 2 tao, at inayos ang kanilang mga sugat. Nang gumaling ang pinsala, bumuti ang espiritu ng 2 lalaki, tumayo, itinaas ang kanilang mga kamay kay Chen Lei at sinabing, "Salamat sa tulong mo, hindi ko alam ang pangalan ni Engungzhen." Kinawean ni Chen Lei ang kanyang mga kamay sa 2 at sinabing,
Ang pangalan ko ay Chen Lei, ano ang tawag mo dito? Ang pangalan ko ay Li Wanro, ito ang aking senior brother, ang pangalan ko ay Shi Yi. Sabi ng babaeng nakadilaw na palda mula sa Jinghong Sword Academy sa 2 taong ito. Iniangat ni Chen Lei ang kanyang mga kamay sa kanilang dalawa. Kuya Chen, ikaw ba ang gustong patayin ni Jian Dengzong? Sumulyap si Shi Yi kay Chen Lei at tinanong si Chen Lei. Not bad, direktang sabi ni Chen Lei. Nakita ko ang ilang mga disipulo ni Jian Dengzong sa harap ko, Kuya Chen, dapat kang maging mas maingat. Paalala ni Shi Yi kay Chen Lei. Salamat sa paalala, ayos lang. Sinabi ni Chen Lei, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol kay Jian Dengzong. Sinabi ni Shi Yi, Brother Chen, alam ko na napakalakas mo at hindi mo kinukuha ang mga ordinaryong disipulo ni Jian Dengzong sa mata. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gumawa si Jian Dengzong ng isang wizard, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa Woody 9. Sinira ng kalagitnaan ng peak level ang prestihiyo ng Nooda, at hinahanap ang iyong mga bakas sa lahat ng dako, para patayin ka. Panipi. Nako, hindi ko alam kung sino itong Jian Dengzong wizard. Tanong ni Chen Lei kay Shi Yi pagkatapos makinig. Sinabi ni Shi Yi, kapatid na Chen, ang Jian Dengzong wizard na ito ay tinatawag na Leng Qingfeng. Ngayon ko lang narinig ang pangalang ito. Si Leng Qingfeng ay hindi pa sikat noon, ngunit pagkatapos niyang makapasok sa lihim na kaharian ng Ling Xiao gayunpaman, si Leng Qingfeng ay nakakuha ng katanyagan, na pumatay ng maraming malupit na kapangyarihan sa lahi, at kahit isang photo powerhouse ay pinatay ni Leng Qingfeng. Panipi. Pagkaraang marinig ito ni Chen Lei, nagulat din siya nang makapatay ng isang protoshenyo. Itong si Leng Qingfeng ay talagang hindi dapat maliitin. Paano siya mas magaling kay Jinglin? Tanong ni Chen Lei kay Shi Yi. Ang lakas ni Jinglin ay mas mababa sa ika-10 bahagi ng lakas ni Leng Qingfeng, sabi ni Shi Yi. Bilang isang disipulo ng Jinghong Sword Academy, pamilyar si Shi Yi sa mga sikat na henyo ng Ding Sword Sect, tulad ni Sidam at Jinglin, at alam din niya ang kanilang mga lakas. Ang dalawang magkapatid na sina Jingtian at Jinglin ay bihirang mga henyo din sa Sword Ding Sect. Gayunpaman, si Jinglin at Leng Qingfeng ay nasa likod. Sinabi ni Shi Yi kay Chen Lei, kapatid na Chen, hindi ako nagmalabis. Nakita ko si Leng Qingfeng. Siyempre, nakatingin lang ako sa malayo. Pagkatapos ng libu-libong milya, nakita ko si Leng Qingfeng na isang eskrimidor. Ang ulo ng misteryosong ahas ng itim na tubig ay nilaslas, at ang sword chi, hindi ko matanong sa sarili ko kung paano kung, ang sword chi ay napakalakas na medyo nabigla ang aking kaluluwa, at tuluyang lumayo. Panipi. Tumango si Chen Lei pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Shi Yi. Kahit na ang mga salita ni Shi Yi ay medyo pinalaki, maaari din nilang ipaliwanag ang lakas ni Leng Qingfeng. Bukod dito, ang kanyang paglilinang ay umabot sa rurok ng ika-9 na antas ng Woody. Hindi dapat minamaliit. Sinabi ni Chen Lei kay Shi Yi, salamat Kuya Shi sa pagsasabi nito sa akin. Ikanaway ni Shi Yi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, ang impormasyong ito ay hindi karapat-dapat banggitin, at hindi karapat-dapat sa Nagel iligtas buhay na biyaya ni Brother Chen. Sana lang ay matulungan ko si Brother Chen na maghanda ng mas maaga. Tumango si Chen Lei at sinabing, susunod, saan ka pupunta? Sinabi ni Shi Yi, ang dalawang babae ng ating senior brother ay hinabol at pinatay ng Black Gold Ants at nahiwalay sa malaking Wushan senior brother. Hahanapin natin si Wushan senior brother. Sinabi ni Chen Lei, well, sa kasong ito, pansamantalang maghiwalay tayo. Tumango sina Shi Yi at Li Wanro at sinabing, okay, magpaalam na tayo. Pagkatapos umalis sa High Heaven Secret Realm, pupunta si Brother Chen sa Jinghong Sword Academy para hanapin tayo. Tiyak na gagantihan natin si Brother Chen para sa kanyang Nagel iligtas buhay na biyaya. Panipi. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, kung may maliit na bagay, hindi na kailangang banggitin muli. Follow. Sina Chen Lei, Shi Yi, Li Wanro at iba pa ay nag-arch ng kanilang mga kamay, at pagkatapos ay lumipad palayo sina Shi Yi at Li Wanro. Senior Kuya, ano ang dapat nating gawin? Gusto mo bang iwasan? Pagkaalis ni na Li Wanro at Shi Yi, tinanong ni Ji Chanwo si Chen Lei,
medyo nag-aalala siyang makilala si Leng Qingfeng. Dahil sobrang hinangaan ni Shi Yi si Leng Qingfeng, dapat may dahilan. Mas mabuting huwag mo nang pakialaman ito. May dapat bang ikabahala? Aktibo ako sa larangang ito. Gusto kong makita kung gaano kasagrado ang Leng Qingfeng na ito. Walang pakialam na sabi ni Chen Lei, nang hindi kinukuha si Leng Qingfeng sa kanyang mga mata. Kahit na ang lakas ni Leng Qingfeng na ito ay malupit, imposible para sa kanya na maiwasan ito ng direkta. Sa kanyang kasalukuyang lakas, sa domain na ito, hindi siya matatakot sa sinuman. Bukod pa, sa lugar na ito ang pinakamagandang lugar upang maunawaan ang pamana ng Diyos ng Apoy. Bagamat naunawaan na ni Chen Lei ang karamihan sa pamana ng Fire God, mayroon pa ring ilang lugar na hindi perpekto. Dito ang paglilinang ay makapagbibigay sa kanya ng pangunawa sa pamana ng Apoy na Diyos. Higit pa patungo sa pagiging perpekto. Susunod, nakuha ni Chen Lei ang life bone ng makapangyarihang Red Scale Fire Lion Clan, na may supernatural na kapangyarihan tulad ng Red Fire Cave Sky sa ibabaw nito. Gusto rin ni Chen Lei na maunawaan ang dakilang supernatural na kapangyarihang ito, upang magkaroon siya ng iba pang makapangyarihang mamamatay tao. Para sa supernatural na kapangyarihan ng Scarlet Fire Cave Sky, ang cultivation ni Chen Lei ay mayroon pa ring kakaibang estado. Magkaroon ng kamalayan na noong siya ay nasa profound realm noon, nakapatay siya ng ilang makapangyarihang imaginary race. Nakakuha din siya ng ilang mga diskarte tungkol sa walang bisa mula sa makapangyarihang haka-haka na lahi, at ang kanyang pag-unawa sa paraan ng espasyo ay napakalayo, mas malakas kaysa sa average na malakas. At natanggap na rin niya ang mana ng Diyos ng Apoy, kaya hindi masyadong mahirap na maunawaan ang dakilang supernatural na kapangyarihan ng Red Scale Fiery Lion Clan na pinagsama ang landas ng apoy at ang landas sa kalawakan. Sa nakalipas na ilang araw, panapanahong pinag-iisipan ni Chen Lei ang paraan ng paglilinang ng Red Fire Pit Heavenly Power, at unti-unting nakaisip ng ilang ideya, lalo pa ang pag-alis sa mahalagang lupaing ito sa oras na ito. Nakita ni Ji Chanwo na nakapagdesisyon na si Chen Lei, kaya hindi na niya ito hinikayat. Kung saan man pumunta si Chen Lei, susundan at sasamahan niya siya sa bawat hakbang. Para naman kay Yunlinger, hinding-hindi siya aalis. Sa katunayan, walang lugar sa Lingxiao Secret Realm ang ligtas, ito ay magiging pareho sa lahat ng dako. Sa ganitong paraan, si Chen Lei at ang iba pa ay nagpatuloy sa pagpapatakbo sa lugar na ito, pangangaso ng iba pang lahi ng dayuhan. Sa lakas ni Chen Lei, kahit anong lahi sila ng dayuhan, wala silang kapangyarihang lumaban, at hindi nila maiiwasan ang kamatayan. Swish! Sa araw na ito, dalawang Protoss powerhouse ang biglang lumipad at lumitaw sa lugar na ito upang lumipat. Daikai, nasaan na ang lahi ng tao, nahanap mo na ba? Sa kalagitnaan ng biyahe, sabi ng Protoss powerhouse. Dijo, hindi ko alam, pero dapat sa lugar na ito. Umiling si Dikay at sinabing, kung ito ang kaso, patayin ang lahat ng lahi ng tao sa lugar na ito. Kung hindi ka naniniwala na hindi ka makakahanap ng isang celebrity race, kung maglakas loob kang patayin ang malakas na tao ng ating lahi, walang lahi ang mabubuhay. Malamig na sabi ni Emperor Zhou. Oo, maglakas loob na patayin ang aking Protoss na disipulo. Lahat ng lahi ng tao sa Lingxiao Secret Realm ay ayaw mabuhay. Tumango si Dikay at sumang-ayon sa opinyon ni Emperor Zhou. Si Dikay at Dijo ay ipinagmamalaking anak ng Protoss. Ang isa sa kanilang mabubuting kaibigan ay talagang namatay sa kamay ng isang celebrity na nagngangalang Leng Qingfeng. Dahil dito ay labis na nagalit sina Dikay at Dijo. Naniniwala man si Emperor Kai o Emperor Zhou na ang Protoss ay hindi magagapi, ang pinakamakapangyarihan at perpektong lahi sa mundo, at ang ibang mga lahi ay lahat mababa at maruruming lahi at hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Parehong masasabi ng mga tao na mayroon silang pagwawalang bahala sa anumang lahi. Naniniwala sila na ang ibang lahi ay dapat maging alipin ng Protoss, at lipulin pa ang lahat ng lahi. Sa buong lower realm, ang Protoss lang ang perpekto. Ang lahi ay nararapat na mabuhay sa mundong ito, kontrolin ang lahat ng mga mapagkukunan ng mundong ito, at sakupin ang lahat ng lupain. Dahil sa kanilang matinding kaisipan, ang dalawang Protoss Chanzhou na ito ay lubhang malupit sa mga kapangyarihan ng lahat ng lahi, at gusto nilang patayin ang nayon sa bawat pagliko.
Sa katunayan, ang mga kamay ng dalawang Protoss powerhouse na ito ay nahawahan ng labis na dugo. Habang nagsasanay sila sa paglilinang sa labas, hindi nila alam kung ilang lahi ang napatay. Ngayon, isa sa kanilang mga kasama ay aktwal na namatay sa mga kamay ng sangkatauhan na malakas na si Leng Qingfeng, na lubos na nagpagalit sa kanila, nagalit sa lahat ng malalakas na lahi ng tao sa mataas na lihim na rehiyon, at nais na ang lahat ng malalakas na lahi ng tao ay patayin silang lahat, huwag iwanan ang sinuman, sa likod. Dai Kai, may lahi ng tao sa harap mo. Biglang, ang mga mata ng emperador ay nakakuha ng isang banal na liwanag, at tinipon niya ang kanyang mga mata mula sa isang radius ng libu-libong milya, at natagpuan ang mga bakas ng ilang mga kilalang tao at makapangyarihang mga tao. Mahusay, hayaan mo akong gawin ito sa aking sarili, sa pagkakataong ito ay hindi ko iiwan ang sinuman. Malamig na sabi ni Dijo, at kasabay ng isang pahiwatig ng pananibik, ang pagpatay sa mga lahi ng tao na ito ay maaaring magparamdam sa kanya ng kumukulo ng dugo. Pumunta ka. Sigaw ni Dikai, at si Dijo ay naging dalawang divine lights at mabilis na lumitaw sa lugar na ito. Patayin! Dumating sina Dikai at Dijo sa ilang celebrity at makapangyarihang tao, sumigaw, at agad na nagsimula. Puff! Sa isang malakas na ingay, ang malakas na lahi ng tao ay direktang pinasabog ni Dikai sa ambon ng dugo, at ang pagbaril ay napakabangis. Ito ang Protoss, sabay na tayo. Nakita ng ilang celebrity powerhouses na dalawang larawan ang inatake at pinatay, at nagulat sila. Alam nila na ang larawan ay malakas, at walang paraan upang mabuhay maliban kung sila ay nagsanib puwersa. Sa makatuwid, ang lahat ay nagsanib puwersa upang patayin ang dalawang Protoss na powerhouse na ito. Sina Dikai at Dijo ay nakatayo sa gitna ng mga makapangyarihang celebrity na may mga panunuya sa gilid ng kanilang mga bibig. Tiningnan nila itong matigas ang ulo na lumalaban sa lahi ng tao at nagsabi, talagang braso ng lalaki ang hamarang sa sasakyan. Wala akong maitutulong, yun. Sa harap ng aking Protoss, hindi ako masunurin na nagdidikta sa aking sarili, ngunit ng ahas na kumilos. Gaya ng inaasahan, isang mababang antas na bansa na walang edukasyon. Ang ganitong lahi ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Ang anak ng Diyos ay personal na nagpadala sa iyo sa daan, at maaaring mamatay sa mga kamay ng anak ng Diyos, at ito ay sa iyo rin, kaluwalhatian. Panipi. Pagkatapos ng pagsasalita, ang katawan ni Dikai ay puno ng banal na liwanag, ang kanyang buhok ay tinina ng kristal na malinaw, at ang kanyang malinis na mukha ay sumilay ng malamig at walang awa ng ngiti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tinapik ang lahi ng tao. Ang malinaw, puti at makinis na palad ay perpekto, tulad ng isang gawa ng sining, ngunit may layuning pagpatay. Ang palad ay dinurog ang martial arts ng isa sa mga makapangyarihang lahi ng tao, at pagkatapos ay ang palm print ay tinanggal mula sa kamay. Ito ay naging isang higanting bundok at binaril ang mga kilalang tao. Sa isang sandali, ang tunog ng hindi mabilang na mga sirang buto ay tumunog, at ang celebrity powerhouse na ito ay agad na sumabog sa isang ulap ng dugo. Binaril ni Emperor Joe ang isa pang lahi ng tao, at sa parehong hakbang, napatay niya ang lahing celebrity na ito. Ang dalawang Protoss powerhouses ay nagsanib puwersa, tulad ng isang tigre na pumapasok sa kawan, at agad na pumatay ng 6 o 7 kilalang tao sa paligid niya. Sa harap ng dalawang Protoss, ang makapangyarihang mga lahi ng tao ay mahina tulad ng mga tupa na walang anumang pagtutol. Sila ay Minasaker. Sa sandaling ito, sa tuktok ng Lingsha Mountain, maraming matatanda ng iba't ibang lahi ang malinaw na nakita ang eksenang ito sa pamamagitan ng magic mirror, at lahat sila ay natahimik. Hindi talaga nila alam ang sasabihin, masyadong malakas ang Protoss. Ang angka na ito, tulad ng mga makalangit na sinta, ay ipinanganak na may malakas na lakas. Pagkatapos ng pagsasanay sa paglilinang, wala ring mga hadlang, at patuloy na sumulong ng mabilis. Bukod dito, ang henyo ng angkan ay parang ulap. Ang bawat clan powerhouse ay may mahusay na mga kwalipikasyon, inilagay sa anumang lahi, maaari itong ihambing sa mga nangungunang talento sa lahat ng lahi. Lumipas ang maraming taon, ang kapangyarihan ng Protoss ay tumagos sa puso ng malalakas na tao ng lahat ng lahi, alam na ang Protoss ay hindi magagapi,
lalo na sa ganitong uri ng lihim, ang pinakamahusay na paraan upang makatagpo ng kapangyarihan ng Protoss ay ang pagtakas. Bukod dito, ito ay depende sa kung ang kanyang sariling kapalaran ay maaaring makatakas sa pagtugis ng Protoss. Masasabing sa 10,000 Races Conference sa paglipas ng mga taon, ang bilang ng mga Protoss na disipulo na namatay sa 10,000 Races Conference ay pinakamaliit, hindi hihigit sa 10. Bukod dito, lahat sila ay namatay sa hanay ng Sacred Race, Spirit Race, Celestial Race, at iba pa. Ang mga kamay ng nangungunang 10 karera. At sa pagkakataong ito, isang Protoss ang namatay sa kamay ng sangkatauhan. Masasabing sinampal ng malakas ang Protoss, at nasira ang reputasyon ng Protoss. Kung ang Protoss ay hindi gumanti ng malakas, kung gayon, sa hinaharap, mayroon bang makakaganti? Dalawang paa sa itaas ng ulo ng Protoss. Ito ay tiyak sa ideyang ito na ang Protoss Powerhouse ay magkakaroon ng napakagandang pamamaraan. Sa tuktok ng bundok, maraming celebrity elder ang nanood ng eksenang ito nang may galit sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila nang ahas na umatake. Kung sino man ang nagpapababa sa kakayahan ng angkan sa mga tao, kahit na mabisyo ang pamamaraan ng Protoss, hindi nila nilalabag ang mga patakaran. Sa Lingxiao Secret Realm, wala pang isang kapat ng isang oras, halos lahat ng 6 o 7 makapangyarihang pinuno ng angkan ay pinugutan ng ulo ng malakas na Protoss. Junior sister, tumakas ka. Sa wakas, isang makapangyarihang tao ang direktang nagpasabog sa kanyang sarili, na hamarang kay Decay at Dijo saglit, at pinaalis ang huling magandang babae, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Lumingon ang batang babae at tumingin kay senior brother, na sumabog sa ambon ng dugo, na may luha sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumipad ng hindi lumilingon. Sa tingin mo makakatakas ka talaga. Dinurog ng dalaga ang husay at bilis ng kanyang katawan sa sukdulan. Para dito, hindi siya nag-atubiling gumamit ng ilang lihim na pamamaraan. Gayunpaman, nang hindi nakatakas ng napakalayo, hinabol siya ni Decay at sinabi sa tainga ng dalaga, na parang bumaba ang kamatayan. Galit na sumigaw ang batang babae at sinabi, nakipag-away ako sa iyo. Pagkatapos magsalita, parang nababaliw, patayin ng makapangyarihang Protoss. Si Decay ay nagpakita ng isang malupit na ngiti at sinabing, lumaban ka sa akin, hindi ka kwalipikado. Nang matapos ang pagsasalita, marahang pinunasan niya ang kanyang perpektong palad, diretsyong pinutol ang atake ng dalaga, at pagkatapos, ang palad nito ay parang kutsilyo, na tumatagos sa puti at pinong leeg ng dalaga, at isang ulo ng tao ang lumipad pataas. Isang matinding takot ang bumungad sa magagandang mata ng dalaga, at sa wakas, isang kaluluwa ang lumabas sa kanyang ulo at lumipad palayo. Itinuro ni Decay, ang banal na liwanag ay tumama sa kaluluwa ng batang babae na tumatakbo palayo, at inilagay ang kaluluwa ng batang babae sa hangin. Pagkatapos, ibinuko ni Decay ang kanyang bibig at direktang sinipsip ang kaluluwa ng dalaga sa kanyang bibig. May nakitang tuwa. Nagpakita si Decay ng nasisiyahang ekspresyon, at sinabing, sa sangkatauhan, ang primordial na espiritong ito ay lubos na mabuti. Napakasarap manigarilyo sa mga primordial spirit na ito, lalo na sa primordial spirit ng magagandang babae. Sumugod din si Emperor Zhou sa oras na ito, na may hindi nakikitang masamang aura na nagmumula sa kanyang katawan, at nagsabi, lahat ng tao ay papatayin, magpapatuloy pa ba tayo? Binuksan ni Decay ang kanyang mga mata at sinabing, natural iyon. Naglakas loob si Leng Qingfeng na patayin ang aking Protoss. Pagkatapos, haharapin ko ang paghihiganti mula sa aking larawan. Pagkatapos ng pagsasalita, ang mga mata ni Decay ay sumambulat ng dalawang banal na liwanag, at talagang diretsyo niyang pinasabog ang napakalaking tuktok sa kanyang harapan. Tumango si Dijo, pagkatapos ay muling bumangon sa ere sina Decay at tumingin sa ibang direksyon. Hindi nagtagal, natagpuan ni Emperor Zhou at Emperor Kai ang ilang celebrity powerhouses muli, at nagmadali sila patungo sa tuktok ng mga celebrity powerhouse na ito, at sa wakas, ang mga celebrity na ito ay napatay lahat, isa ang hindi nanatili. Si Dijo at Decay, ang dalawang larawan, ay hinanap lamang ang mga lahi ng tao na ito nang walang interogasyon. Ayaw nilang hanapin si Leng Qingfeng dahil alam nila na hinding-hindi makakatakas si Leng Qingfeng.
Nagkaroon sila ng oras para tugisin si Leng Qingfeng. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay patayin ang lahat ng malalakas na lahi ng tao sa lugar na ito, at hindi nila mahahanap si Leng Qingfeng kung hindi sila naniniwala. Dalawang Protoss powerhouses, tulad ng dalawang mamamatay na Diyos, ay lumipad ng paalang at paalang sa lugar na ito, hindi magagapi saan man sila pumunta, at kahit saan sila dumaan, ang mga nilalang ay pinutol at walang damo. Sa oras na ito, ang balita tungkol sa dalawang Protoss powerhouse na lumilitaw sa lugar na ito ay nagsimulang kumalat sa lugar na ito. Alam ng lahat ng mga powerhouse ng iba't ibang lahi na aktibo sa lugar na ito ang balita na mayroong dalawang Protoss na aktibidad sa lugar na ito. Ang mga powerhouse na ito, isa-isa, ay may malakas na espiritu na 120,000 puntos. Pagdating nila sa mga Protoss na ito, tumalikod talaga sila at tumakas, at hindi sila naglakas loob na labanan ang dalawang larawang ito. Kapag kaharap ang ibang lahi, sina Decay at Dezhou, hanggat hindi sila direktang lumalabas sa harap nila, tatalikod sila at tatakbo, at hindi uubusin ang kanilang lakas para habulin sila. Gayunpaman, pagkatapos makatagpo ang lahi ng tao, papatayin silang lahat, walang lahi ng tao ang makakatakas sa pagtugis ni Emperor Kai at Emperor Zhou. Unti-unti, sa lugar na ito, ang lahat ng mga makapangyarihang tao ay tila napagtanto na ang dalawang larawang ito ay partikular na pinupuntirya ang lahi ng tao. Kaya naman, saglit ding nakahinga ng maluwag ang mga powerhouse ng ibang lahi, hindi gaanong kinakabahan. Makalipas ang ilang araw, ang lahi ng tao sa lugar na ito ay halos napatay ng daan-daang tao. Masasabing muntik ng mapugutan ng ulo at mapatay ang lahi ng tao sa lugar na ito, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin lumilitaw ang malamig na si Qingfeng. Sa oras na ito, alam na ng lahat ng malalakas sa lugar na ito na ang pangunahing layunin ng dalawang larawang ito ay ipagiganti si Leng Qingfeng. May ganun ba? Sa araw na ito, pagkatapos patayin ni Chen Lei, Ji Chanwu, at Yun Linger ang dayuhang malakas, natutunan nila ang mga bagay na ito mula sa primordial spirit ng malakas na lalaking ito. Sumimangot sina Chen Lei, Yun Linger, at Ji Chanwu. Ang dalawang larawang ito ay talagang nagtatarget ng sangkatauhan, na sa katunayan ay medyo sobra. Senior Kuya, masyadong makapangyarihan ang dalawang larawang ito, iwasan muna natin ang limelight. Sinabi ni Ji Chanwu kay Chen Lei na sa lugar na ito, mayroong dalawang Protoss Changzhou na partikular na pinupuntirya ang sangkatauhan. Malinaw na sila ay naging isang napakadelikadong sona. Mas mabuting umiwas sila sandali sa limelight. At si Yun Linger ay sumasang-ayon din sa opinyon ni Ji Chanwu. Dapat mong malaman na ito ang dalawang lahi ng mga Diyos, hindi ibang lahi. Ang lahi na ito ay may reputasyon sa pagiging hindi magagapi, at hindi nila kayang makipagkompetensya. Takasan sandali, makakatakas ba habang buhay? Gusto kong makilala ang dalawang Protoss powerhouses na ito at makita kung ano ang pagkakaiba sa kanila. Tungkol naman sa Protoss, may nalalaman pa si Chen Lei. Bagamat malakas ang angkan na ito, tiyak na hindi siya mahina ngayon. Hindi kung walang kapangyarihang lumaban. Bukod dito, gusto niyang makipagkompetensya para sa unang pwesto sa 10,000 Races Conference na ito sooner or later, haharapin mo ang Protoss, saan ka tatakas? Sa makatuwid, ayaw tumakas ni Chen Lei, ngunit nais niyang bumangon upang hamanin. Matapos malaman ang iniisip ni Chen Lei, natural na tumayo si Ji Chanwu sa panig ni Chen Lei. Umiling si Yun Linger at sinabing, baliw ka siguro. Gayunpaman, kahit na sinabi niya iyon, hindi rin umalis si Yun Linger, ngunit lumipat kasama si Chen Lei. Eto, gusto lang naming magtago, at hindi namin maiwasan. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Chen Lei. Desir, sa sandaling bumagsak ang boses ni Chen Lei, sa mga mata ni Ji Chanwu at Yun Linger, dalawang divine lights ang lumipad. Nakakamangha ang bilis. Sa isang kisap mata, naging normal ang dalawang maliit na itim na tuldok sa abot tanaw, laki, lumitaw sa harap nila. Bakit hindi ka tumakbo? Si Decay at Dezhou ay nakatayo sa harap ni Chen Lei at ng iba pa, mapagpakumbaba, nakatingin sa tatlo ni Chen Lei. Magkaroon ng kamalayan na pagkatapos nilang makatagpo ang nakaraang sangkatauhan, ang sangkatauhan na ito ay tumakas ng walang pag-asa. At sina Decay at Dezhou ay parehong nasiyahan sa takot na ang lahi ng tao na ito ay katulad noong nakita nila ito,
at labis na nasiyahan sa proseso ng pangangaso. Sa sandaling ito, tiningnan nina Chen Lei, Ji Chanwu, at Yun Lingber ang dalawang Protoss powerhouse na ito, at sila ay napakatahimik. Bakit tumakas? Malumanay na sabi ni Chen Lei, sa kanyang tono, si Dicay at Dijo ay ganap na hindi nakikita. Oh, napakatapang, ikaw pa rin ang pinakamatapang sa mga lahi ng tao na nakita ko. Ano ang pangalan mo? Ikaw ba si Leng Qingfeng? Tumingin si Dicay kay Chen Lei, bahagyang kumunat ang noo, at malamig na sinabi. Siyempre hindi, sino ka? Tanong ni Chen Lei. Malamig na tumikim si Dicay at sinabi, para sa kapakanan ng iyong kalmado sa harap namin, sabihin sa iyo kung saan kami nanggaling. Pagkatapos ng kamatayan, maaari kang ituring na isang multo. Makinig, kami ang dalawang Diyos ng pamilya Protoss, sina Dicay at Dijo. Panipi. Pagkatapos makinig kay Chen Lei, tumanggo siya. Hindi niya pinansin ang Protoss. Ang God Emperor ay mayroon ding hindi mabilang na pamilya at marangal na pamilya, na nahahati din sa 3 o 6 o 9 na klase. Masasabing mas mahigpit ang hanay ng Protoss. Ang Emperor family ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang higanti sa Protoss. Sa loob ng Protoss, napakalaki ng impluwensya nito. Okay, anak, ang malaman ng mga pangalan ng ating dalawang anak ng Diyos ay ang pinakamataas na kaluwalhatian para sa iyo. Ngayon ay maaari kang mamatay ng payapa. Sinabi ni Chen Lei, talaga, natatakot ako na ikaw ang mamamatay. Ha. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, isa-isang tumawa sina Dicay at Dijo at sinabing, ang lakas ng loob mong magsalita ng malaki, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Pagkatapos nito, isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Dicay, at sinabi niya, gayunpaman, ito ang huling biro na sasabihin mo, mangyaring mamatay. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Dicay ang kanyang palad at tinapik ng malakas si Chen Lei. Indemtal, Bahay Supreme Rebirth C #1566, Supreme Rebirth Kabanata 1566, Excalibur. Na i-publish, 17 ng Abril taong 2021. Nakaraan listahan ng mga nilalaman susunod. Indemtal.com, ang pinakamabilis na update para sa pinakabagong kabanata ng Respect. Ang unang 1566 na kabanata ng Excalibur. Boom! Ilang sandali, isang dagandong ang tumunog sa kawalan. Sa gitna ng dagandong, isang palm print na may kahangahangang banal na liwanag ang bumasag sa hangin, naglalabas ng malakas at nakakatakot na pagbabago-bago, at lumapit sa pagsupil ni Chen Lei. Sheesh! Ang mga nakapaligid na bulkan ay agad na naging fly ash sa panahon ng pag-alon na ito, at ang lupa ay patuloy na nag-crack, na may malalaking bitik na kumalat sa paligid, malalim sa ilalim, at sa wakas ay naging hindi mabilang na malalaking kanyan, napakalawak ng tanawin, at nakakatakot. Seryoso ang ekspresyon ni Chen Lei, at ramdam niya ang mapangwasak na kapangyarihang nakapaloob sa palad na ito. Walang pakialam si Chen Lei, direktang ginamit ang Magic Sword Body Technique, itinutok ang espada, at ipinakita ito. Sa isang sandali, ang liwanag ng espada ay namumulaklak, at ang tunog ng espada na parang dragon ay yumanig sa langit at lupa, na ginawang madilim ang araw at buwan, ang langit at ang lupa ay namutla. At ang kamanghamanghang liwanag ng espada ay agad na tumaob sa mga Diyos na nagliliwanag, mula sa palad ni Emperor Kai. Tumama ang liwanag patungo sa malaking palm print. Ang espada ni Chen Lei ay parehong makapangyarihan, at direktang bumangga sa palad sa hangin. Boom! Ang hindi mabilang na mga banal na ilaw ay sumabog sa isang iglap, at pagkatapos ay kumalat sa paligid. Ang nakapalibot na kawalan ay patuloy na nanginginig at nadudurog, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang kumalat patungo sa paligid, na yumanig sa mundo. Ang gayong napakalaking pagbabago-bago ay naging sanhi ng pagyanig ng buong lugar ng 3 beses, pagyanig ng 3 beses, halos direktang pagsira sa lugar na ito ay masyadong malakas. Sino ang lumalaban, paano magkakaroon ng ganoong kalakas na pagbabago-bago? Maraming mga powerhouse sa lugar na ito, na tumitingin sa mga alon, nadama ang kanilang mga puso na tumitibok ng isa-isa. Ikaw ba ay isang Protoss powerhouse? Sa sandaling ito, may naisip sa kanyang isipan, na napagtanto na bukod sa pangalan ng Protoss,
imposible para sa ibang mga angkan na lumikha ng gayong marahas na kaguluhan. Aling angkan ang pinakamalakas laban sa mga Diyos? Sa oras na ito, isa pang tanong ang lumitaw sa puso ng malakas. Boom! Biglang may narinig pang malakas na ingay. Naramdaman ng lahat na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay patuloy na nanginginig. Sa lupa, hindi mabilang na magma ang biglang sumabog, na umaabot sa taas na ilang libong talampakan. Ang mga puso ng mga powerhouse na ito ay nayanig lahat. Malinaw, ito ay isang pagkabigla na dulot ng Protoss powerhouse at iba pang powerhouses muli. Nasaan na ang sagrado at kayang makipagkompetensya sa Protoss? Sa ilang sandali, maraming makapangyarihang tao ang nagtanong ng mga ganoong katanungan. Pagkatapos noon, hindi na napigilan ng ilang malalakas na lalaki ang kanilang pag-usisa at sumugod sa lugar kung saan sila nag-aaway. Bagamat sinasabing ang pagiging malapit sa Protoss powerhouse ay magiging delikado, ang ganitong uri ng pagkakataon upang pagmasdan ang Protoss powerhouse at iba pang mahiwagang powerhouse ng malapitan ay isang bihirang pagkakataon din sa buong buhay. Ang ilang mga powerhouse ay hindi gustong palampasin ang gayong pagkakataon. Higit pa rito, hanggat ang malalakas na naglakas loob na lumapit sa lugar ng kompetisyon, lahat sila ay walang kapantay na malalakas na tao na may matatag na tiwala sa kanilang sariling paglilinang at tiwala na maaari nilang garantiya ang kanilang sariling kaligtasan. Sa ganitong paraan, hindi mabilang na mga powerhouse ang sumugod sa gitnang lugar ng labanan, at hindi nagtagal ay dumating ang libu-libong milya ang layo mula sa lugar ng labanan. Gayunpaman, pagkatapos pumasok sa libu-libong milya ang layo, ang mga powerhouse na ito ay hindi na malapit. Dahil libu-libong milya ang layo nito, ligtas pa rin itong lugar. Kung lalapit ka, maaari kang makita ng isang Protoss powerhouse o kahit na mapatay sa pamamagitan ng marahas na pag-atake. Siyempre, kahit na sa posisyon na ito, hindi sila ng ahas na ginagarantiyahan ang ganap na kaligtasan, ngunit maaari rin nilang gawin ang pinakamahusay na pagtugon sa kanilang sariling kaligtasan sa unang pagkakataon na mangyari ang panganib. Sa sandaling ito, maging sina Chen Lei, Di Kai, at Di Zhou, naramdaman nilang lahat ang pagtitipon ng hindi mabilang na mga powerhouse sa paligid nila. Gayunpaman, hindi nila ito pinansin. Si Di Kai at Di Zhou ay higit na umaasa na mas maraming tao ang makakakita sa kanila, upang masaksihan ang pinakamataas na kapangyarihan ng kanilang Protoss. At hindi naman mas importante si Chen Lei, dalawang kalaban lang ang tinitingnan niya, sina Di Kai at Di Zhou. Sa oras na ito, medyo nagulat din si Di Kai at tumingin kay Chen Lei. Oo, kung kaya mo ang dalawang suntok ko, maituturing kang mayabang sa lahi ng tao. Gayunpaman, mamamatay ka pa rin ngayon. Alam mo, ang aking dalawang stroke ay hindi isang ikasampu ng mga araw ng kaluwalhatian. Sa tingin mo posible, nakatakas ka ba sa ilalim ng aking kamay? Mahinang sabi ni Di Kai. Matapos pakinggan ang lahat sa paligid, lahat sila ay nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso. Ang gayong malakas na pag-atake ay hindi isang buong pagbaril, ngunit halos isang ikasampu lamang ng kabuoang lakas. Gaano kalakas itong Protoss powerhouse? Bahagyang ngumiti si Chen Lei, at sinabing, ganun ba, ano, sa tingin mo ba hindi ko ito magagawa ng buong lakas ko? Talaga, sana hindi ka matigas ang ulo, ngayon makita mo ang tunay kong lakas. Pagkatapos ng pagsasalita, ang hininga ng Protoss powerhouse na ito ay tumaas, at hindi mabilang na Shang Xiron ang lumabas mula sa kanyang palad, nakasisilaw, tulad ng isang nakasisilaw na maliit na araw, ang hininga ay napakalakas. Sumunod, ang Shang Xiron na ito ay lumundag, at ang hawakan ng Shang Xiron ay naging isang maliit na espada na may hawakan. Maraming posibleng paraan. Ang nanginginig na aura ng espada na ibinubuga ay magliliwanag sa buong langit at sansinukob. Bitik, hindi mabilang na mga taluktok ng bundok sa paligid nito ay agad na nabasag, at ang walang laman ay naputol ng sunod-sunod. Wala ka bang kakaibang talino sa espada? Hayaan mong makita ko ang swordsmanship ng aking Protoss. Ngumisi si Di Kai. Ngayon lang, ginamit ni Chen Lei ang kanyang espada para mabali ang magkabilang palad niya, na ikinahiya niya. Ngayon, gusto niyang lumaban gamit ang kakayahan ni Chen Lei at sampilan si Chen Lei ng malakas na sampal sa mukha. Sa sandaling ito, maraming powerhouses sa paligid, lahat ay naramdaman ang paghahati ng sword chi, at hindi nila maiwasang masira ang body armor,
na naging dahilan upang mas mahirap dalhin. Ngunit ang mga powerhouse na ito ay labis na nabigla sa kanilang mga puso. Libu-libong milya ang layo nila mula sa lugar ng labanan, ngunit napakabangis pa rin ang layunin ng espada na kanilang pinalabas. Hindi ko talaga alam ang sword intent ni Chen Lei, na nasa gitna, gaano ito katalas. Sa sandaling ito, ang 10,000 maliliit na espada ni Shen Shi ay patuloy na nagsanib, at sa wakas ay naging isang espada, na may layunin ng espada na nanginginig sa kalangitan, na nakaturo kay Chen Lei sa di kalayuan. Pumunta ka, malamig na sigaw ni Dikai, at saglit, isang divine sword na may nakasisilaw na liwanag ang direktang tumagos sa hangin, at tumungo kay Chen Lei. Ang banal na liwanag ay kumislap, at sa susunod na sandali, lumapit siya kay Chen Lei at tinusok ang mga kilay ni Chen Lei. Masyadong mabilis ang takbo ng espadang ito. Ang liwanag ng espada ay nagtagal sa liwanag, at ang liwanag ay damaloy. Sa gininto ang liwanag, ang lugar na ito ay naging isang gintong karagatan, at ang mga alon ay tumama sa kalangitan. Paano ito magiging kalaban? Marami sa mga nakapalibot na powerhouse na nanunood ng labanan ay medyo hanggal na nakakita ng napakalakas na suntok. Sa ilalim ng gayong malupit na pag-atake, walang sinumang nilalang ang maaaring mabuhay, at ang paninil ng Protoss ay hindi nangangahulugang isang maling ulat. Sa sandaling ito, direktang binasag ni Chen Lei ang katawan ng banal na espada, nagkatawang tao bilang isang banal na espada. Ang espada ay gumawa ng malakas na tunog, kahit na ito ay isang napakagandang gintong liwanag, hindi nito maitago ang kanyang walang katulad na kilos, dumiretso ang liwanag sa gintong karagatan. Hinati ng Divine Sword Body ni Chen Lei ang gintong karagatan at tinamaan ang Divine Sword na ginawa ng hindi mabilang na Shengxi sa isang malakas na putok. Ang liwanag ng espada ay tumama sa kalangitan, at ang banal na espada na ito ay tumama sa kalangitan. Kalat-kalat, naging hindi mabilang na Shengxi muli, at lumipad sa lahat ng direksyon. Ang mga sapa ng Shengxi na ito ay napakalakas, at lahat ay nawasak saan man sila dumaan. Ngunit labis na nabigla si Dikai, at hindi niya napigil ang umatras ng 12-dosenang hakbang, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay parehong hindi komportable, at hindi na mapanatili ang estado ng banal na katawan ng espada, na ipinapakita ang tunay na katawan nito, na may makapal na bitek na tumatakip sa katawan, tulad ng porselana na malapit ng masira. Si Chen Lei ang nagpatakbo ng Azure Dragon Rejuvenation Secret Art, at ang asul na liwanag ay bumungad sa kanyang katawan. Sa huli, lahat ng sugat sa kanyang katawan ay nakarecover sa bilis na nakikita ng mata, at sa isang iglap ay gumaling sila tulad ng dati. Ngunit si Dikai ay nagningning na may banal na liwanag sa kanyang katawan, at bumalik din siya sa kanyang pinakamataas na estado. Oo naman, may mapagmataas na kapital, ngunit hindi sapat. Isang malamig na huni si Dikai, naging isang banal na liwanag, at sumugod kay Chen Lei, tulad ng isang banal na dragon, kahit saan siya dumaan, ang kawalan ay nadurog. Nagulat ang lahat, si Dikai ay purong pisikal na lakas, na maaaring durugan ang kawalan, ito ay masyadong malakas. Ang Protoss ay hindi lamang pisikal at malupit, ngunit napakalakas din, na halos walang mga kapintasan at pagiging perpekto. Ngayon, na-provoke si Dikai at direktang ginamit ang kanyang pisikal na katawan para supilan si Chen Lei. Sa totoo lang, pinakagusto rin ni Dikai ang close combat. Ito ay karahasan at pananibik, na may mga kamao sa laman. Ang marinig ang tunog ng pagkabali ng mga buto ng kalaban ay maaaring makapagpasaya kay Dikai. Bukod dito, mas malakas ang kalaban, mas nasasabik siya. Isipin kung gaano kasaya kung ang isang napakalakas na kalaban ay naging walang pag-asa at walang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang mga kamay, at nauwi sa pagkadurog. Sa makatuwid, direktang nagsinungaling si Dikai kay Chen Lei upang talunin si Chen Lei hanggang sa siya ay damyugo. Sa harap ng mapusok na Emperador Kai, si Chen Lei ay hindi napigilan at humamon. Hiyang, ginawa ni Dikai ang kanyang palad bilang isang kutsilyo at nilaslas ito patungo sa leeg ni Chen Lei. Ang kanyang mga palad ay puno ng liwanag, at ang mga tunog ng dragon ay umalangaw-ngaw mula sa kanyang mga kalamnan. Sa pagitan ng mga alon, tila may mga pagguho ng lupa at tsunami. Tumibok ng puso.
Nakaharap sa espadang pinutol ni Decay, ang tunog ng kulog ay umalingaw sa pagitan ng mga palad at daliri ni Chen Lei. Ito ang tunog ng mga kalamnan at buto na nanginginig, na nagpapakita kung gaano kalupit ang laman. Kinaway-kaway ni Chen Lei ang kanyang palad at inalis ang kutsilyo palayo kay Decay. Lumipad at sumabog ang walang hangganang anteng-anteng na liwanag, na lumikha ng mga alon ng kulog, na sinira ang lugar kung saan sila nakatayo. Nagulat ang lahat sa paligid. Ang Protoss ay talagang masyadong malupit at nararapat na maging pinaka-perpektong lahi. Gayunpaman, mas nagulat ang lahat na si Chen Lei ay talagang kapantay ng makapangyarihang Protoss na ito sa mga tuntunin ng pisikal na labanan. Maging ang matatalas na mga powerhouse na iyon ay malabo na nadama na si Chen Lei ay nanalo pa nga ng kaunti sa laban na ito. Si Decay ay nakakaranas ng matinding sakit sa kanyang metacarpal bone sa oras na ito, at siya ay labis na nagalit. Nagawa ni Chen Lei na ipadama sa kanya ang sakit, na hindi pa niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang galit na si Decay ay direktang dinurog ang isang hanay ng mga banal na kamao. Ang kamao ay nahulog sa lupa tulad ng isang bulalakaw, at ang mapanirang kapangyarihan nito ay hindi pangkaraniwan. Napaharap sa banal na kamao ni Decay, si Chen Lei ay kinailangan munang umiwas sa spotlight. Winuwagayway ang kamao ni Dawang Fulong habang lumalaban at umaatres. Ang larangan ng digmaan kung saan naglalaban ang dalawa ay patuloy na nagbabago, at ang bilis ay kasing bilis ng kidlat. Sa puntong ito, ang lahat ng lupain ay direktang nabasag, ang magma ay bumulwak at naging isang dagat ng apoy, at hindi mabilang na mga taluktok sa kanilang paligid ang lahat ay sumabog at nahulog sa dagat ng magma, na nagpapataas ng mga alon. Bata na itong celebrity na ito. Nakakamangha na kayang makipagkumpetensya sa mga Diyos. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Sa sandaling ito, marami sa mga nakapalibot na powerhouse na nanunood sa labanan ay labis na nagulat. Dapat mong malaman na ang Protoss powerhouse ay hindi maihahambing, at sa bawat galaw, mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan upang sirain ang langit at lupa. Ngunit sa oras na ito, hindi lamang hinaharangan ni Chen Lei ang Protoss powerhouse ang umaatake ay mayroon ding mga kakayahan sa offensiba at defensiba, combat power na ganyan bihira mangyari. Boom! Sa wakas, pinasabog ni Decay si Chen Lei ng isang suntok, sinira ang bulkan, at hindi mabilang na lava ang bumagsak kay Chen Lei at binalot siya. Sa sandaling ito, nagpakita ng bahagyang ngiti si Decay, at ang malas na sangkatauhan na ito ay malubhang nasugatan kung hindi siya mamamatay sa pagkakataong ito. Gayunpaman, bago tuluyang namulaklak ang kanyang ngiti, nakita niya ang hindi mabilang na magma fire attribute energy na bumubuhos sa katawan ni Chen Lei, na naging sanhi ng paghinga ni Chen Lei na lumabis. Hindi lang siya nakaranas ng anumang malubhang pinsala, ngunit nakabawi din ang all-time consumption ni Chen Lei. Lumiit ang ngiti sa mukha ni Decay, na nagpapakita ng malamig na liwanag, at medyo naiinip na siya. Hindi niya maalis ang sangkatauhan ng napakatagal, na labis na pumangit sa kanyang mukha at naging katatawanan sa mga mata ng lahat. Sa makatuwid, nagpasya si Decay na huwag bigyan ng isa pang pagkakataon si Chen Lei at papatayin siya ng isang suntok. Halika upang bayaran ang iyong buhay. Pagkatapos ng pagsasalita, ang katawan ni Decay ay namumulaklak ng hindi masusukat na banal na liwanag. Sa gitna ng banal na liwanag na ito, sunod-sunod na paglitaw ng Shen Shirun, unti-unting nagiging isang malaking divine figure, na nagpapalabas ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ito ang mahiwagang kapangyarihan na ipinagkaloob mula sa Protoss, narito ang mga Diyos. Naramdaman lang ng ilang powerhouse ang pambihirang kapangyarihan ng malaking figure na ito na binago ng mga ron ng Boundless Shengxi, na nagtataglay ng walang kap-oras na mapang-ipong kapangyarihan, at ang mga powerhouse na ito ay hindi maiwasang gustong lumuhad at sumamba. Sa ilalim ng gayong makapangyarihang banal na kapangyarihan, lalo pa ang paglulunsad ng isang pag-atake, maging ang pagnanais na lumaban ay nawala ng walang bakas, at handa akong pugutan ng ulo ng napakalaking figurang ito. Sa ilang sandali, maraming makapangyarihang tao ang nagulat, lahat sila ay umatras, at pagkatapos ay umatras ng libu-libong milya ang layo, at pagkatapos ay halos hindi sila naapektuhan ng mar-angle na banal na figurang ito. Sa sandaling ito, sa pagharap sa malaking banal na figurang ito, nakaramdam din si Chen Lei ng matinding pressure at naging sobrang solemn na.
Alam niya na ang banal na figurang ito ay ang mamamatay tao mula sa mga larawang ito. Sa oras na ito, wala nang reserbasyon si Chenlei. Naglabas siya ng malakas na aura, at mabilis na gumalaw ang Critical Strike Rune. Pagkatapos, ang pamamaraan ng Dazo Shenju ay ganap na nawasak, at ang itaas na mga braso ay pinagpatong. Salit-salit na lumiwanag ang hanay, at bumuhos ang walang hanggan na enerhiya sa hanay ng mga armas, na naging sanhi ng pamumukadkad ng mga braso ni Chenlei ng walang hangganang aura. Ang rune na ito ay commandant at binalot ang braso ni Chenlei, mukhang hindi magagapi. Pagkatapos, si Chenlei ay sumabog na may isang pagsabog ng liwanag, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa liwanag, nagmamadali patungo sa banal na figure. At ang banal na figurang ito, ay ikanaway din ang kanyang palad, naging isang malaking ulap, na tumatakip sa kalangitan at araw, bumaril patungo kay Chenlei. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang hangin ay parang ulap. Maraming agos ng hangin ang damaloy sa lahat ng direksyon, at isang piraso ng banal na liwanag ang lumawak palabas, tulad ng pagbitak ng lupa, na lubhang nakakatakot. Pagkatapos noon, maraming makapangyarihang tao na 20,000 milya ang layo ay nakaramdam ng hininga na nagpapalpitate sa kanilang mga puso, at pagkatapos, may malawak na kaputian sa harapan nila, at hindi nila maiwasang makakita ng kung ano. Isa-isa, ang mga powerhouse na ito ay labis na nabigla, palaging nararamdaman na may masamang mangyayari, at isa-isang lumipad pabalik. Mayroong ilang mga malakas na tao na hindi nakakaramdam ng sobrang allergy. Hindi sila umatras, at sa isang kisap mata, natatakpan sila ng lumilipad na banal na liwanag, tahimik, at naging ambon ng dugo. Nagulat ang mga powerhouse, at pagkatapos nilang lumipad pabalik sa isang ligtas na lugar, itinaas nila ang kanilang mga tingin at tumingin sa larangan ng digmaan, isa-isang natigilan. Sa sandaling ito, nakita ng maraming makapangyarihang lalaki ang malaking banal na figure, na binubuo ng hindi mabilang na mga Shengxi rune, na nagpapalabas ng pinakamataas na kapangyarihan, na ang isang braso ay direktang pumutok. Sa sandaling ito, sa harap ng napakalaking divine figure na ito, may isang maliit na figure na nakatayo sa hangin, ito ay si Chenlei. Sa sandaling ito, ang figure ni Chenlei ay mukhang napakaliit kumpara sa phantom na ito, ngunit ang kanyang momentum ay nakakabigla, na nagpaparamdam sa mga tao ng sobrang taas, kahit na higit pa sa mga Diyos. Multo. Sa sandaling ito, ang demonyo ng mga Diyos, bagamat matangkad pa rin, malupit at walang kapantay, ay may isang uri ng dekadenteng hininga. Bakit ganito ang nararamdaman mo? Ilang sandali pa, isa-isang nagtanong ang mga malalakas sa kanilang sarili, at hindi nila naintindihan. Sa kasalukuyan, ang isa sa mga braso ni Decay ay sumabog sa ambon ng dugo. Ito ang unang beses na nasugatan siya. Damn it! Halos mabaliw si Decay. Sinira niya ang pinakamalakas na paraan sa mundo, at natalo pa rin siya kay Chenlei, at nasugatan pa ni Chenlei. Paano ito magiging posible? Sa sandaling ito, galit na sumigaw si Decay, at muling dinurog ang multo ng mga Diyos, at binasag si Chenlei. Boom! Sa sandaling gumalaw ang mga anino ng mga Diyos, gamulong sila na parang kulog, at nagkaroon ng napakalakas na tunog. Pagkatapos, hindi mabilang na mga ilaw ang lumitaw, at isang kamao ang tumama kay Chenlei. Sa sandaling ito, ang multo ng mga Diyos ay binalot ng libu-libong milya ng isang layer ng banal na liwanag, na nagiging isang kaharian ng mga Diyos. Sa loob ng lugar na ito, hindi ito maiwasan ni Chenlei. Nang makita ang malaking kamao na parang burol na nabasag, ang mga ripple ay sumabog sa lupa, at ang nakapalibot na layer ng magma ay lumundag, na itinulak palabas ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa sandaling ito, si Chenlei ay nasa ilalim ng napakalaking puwersa na ito, at ang mga buto sa buong katawan niya ay nanginginig, at ang kapangyarihan ng napakalaking kamao na iyon na pumutok sa kanyang ulo ay kamangha-mangha. Si Chenlei ay tumatakbo ng buong lakas sa sandaling ito, at ang Great Slaughter God Art ay itinulak niya sa limitasyon, at ang mga porma sayon sa magkabilang braso ay tila buhay, patuloy na lumalangoy, na nagbibigay kay Chenlei ng walang katapusang kapangyarihan. Boom! Sa wakas, pinagdikit ni Chenlei ang kanyang mga kamay, na ikuyom ang kanyang mga palad, at pagkatapos ay biglang sumambulat,
nakita lamang ang isang maliwanag na sinag ng liwanag mula sa pagitan ng mga kamay ni Chen Lei, at nataman ang nahulog na kamay. Isang malaking kamao. Kasunod ng malakas na ingay tulad ng pagyanig ng bundok, nakita ko ang malaking kamao na direktang tumagos ng sinag ng liwanag na ito. Hindi lang iyon, ang sinag ng liwanag ay nanatiling hindi nabawasan at direktang tumama. Ang malaking katawan ng Divine Phantom ay nagbukas ng malaking butas ng direkta sa katawan ng Divine Phantom. Cough! Ibinuka ni Decay ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking subo ng dugo, pagkatapos ay biglang lumabo ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang dibdib, may butas ng dugo na kasing laki ng wash basin. Ang harap at likod ng butas ng dugo ay kitang-kita ang gumagapang sa loob. Ang pag-atake ni Chen Lei ay hindi lamang tumagos sa anino ng mga Diyos, ngunit direktang nasugatan din ang katawan ni Decay. Sa katunayan, ang katawan ni Decay at ang banal na Phantom ay konektado sa simbolo, at ang banal na multo ay nasugatan, at ang katawan ni Decay ay hindi magiging malusog. Ang suntok na ito, masasabing nasugatan ang pinanggalingan ni Decay, dahil ang kanyang isip at puso ay nawasak lahat ni Chen Lei sa ilalim ng suntok na ito. Sa sandaling ito, ang malaking multo ng mga Diyos ay unti-unting naging ilusyon at madilim, at sa wakas ay naging hindi mabilang na mga Diyos at ulan, at lumubog sa katawan ni Decay. Sa kasalukuyan, si Decay ay napakahina. Nang matalas na hawakan ni Chen Lei ang kawalan ng laman ni Decay, lumipad ang kanyang anyo at nakipag-intersect kay Decay. Dumaan ang malamig na liwanag sa leeg ni Decay nang mali si Chen Lei. Ang malaking ulo ni Decay daw ay biglang gamulong at nasalo ni Chen Lei. Decay. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Dijo na mapasigaw. Tumingin kay Chen Lei, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng walang katapusang intensyon ng pagpatay. Sa sandaling ito, ang primordial spirit ni Decay ay direktang tinatakan sa kanyang ulo ni Chen Lei, at imposibleng magmadaling lumabas. Sino ka, maglakas loob na patayin ang aking alagad na si Protoss, ang puot na ito, kailangan kong bayaran ang sangkatauhan ng dugo, at sumusumpa ako na dapat mong sirain ang sangkatauhan at pumunta upang ilibing si Emperador Kai. Si Emperor Zhou ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at walang awa. Ang pangalan ko ay Chen Lei. Kung may kinalaman ka sa akin mag-isa, kung maglakas loob kang pumatay ng mga inosenteng tao, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Kung papatayin mo ang isang tao mula sa lahi ng tao, papatayin ko ang 10 sa iyo mula sa lahi ng Protoss, na may ngipin sa ngipin at isang mata para sa tingnan mo kung sino ang hindi unang makatiis. Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Emperor Zhou at mariing sinabi, hindi man lang tinatanggap ang banta ni Emperor Zhou. Ha, Chen Lei, ang lakas ng loob mong magsabi ng mga ganoong kalaking bagay, paanong ang aking Protoss ay banta ng iyong maliit na sangkatauhan? Tumingin si Chen Lei kay Emperor Zhou at sinabing, maaari mong subukan. Sinabi ni Emperor Zhou, iyan ang ibig kong sabihin, Chen Lei, mamatay ka. Pagkatapos magsalita, huminto si Emperor Zhou sa pagsasabi pa, ngunit direktang sumugod kay Chen Lei, upang patayin si Chen Lei at ipaghiganti si Emperor Kai. Ang lakas ni Emperor Zhou ay mas malakas kaysa kay Emperor Kai. Nakipag-away siya kay Chen Lei at binaligtad ang lugar na ito. Ginamit din ni Chen Lei ang kanyang buong lakas sa oras na ito upang labanan ng gusto si Emperor Zhou, at sa wakas, pinutol din niya ang ulo ni Emperor Zhou. Ngunit sa oras na ito, si Chen Lei ay malubhang nasugatan din, maraming buto ang nabali sa kanyang buong katawan, ang kanyang dibdib ay tinusok pa ng daliri ni Emperor Zhou, at ang kanyang puso ay napunit. Ito ay dahil ang katawan ni Chen Lei ay kasing lakas ni King Kong, at kung hindi masama, kung ito ay isang ordinaryong malakas na tao, tiyak na magiging blood mist siya sa unang punto. Huho, sa sandaling ito, si Chen Lei ay dumudugo sa buong katawan, hingal na para bang humihila ng babulusan, at dumaranas ng matinding pinsala. Gayunpaman, bukod kay Chen Lei, may 2 bangkay na nakabaligtad. Ang 2 bangkay ay pawang Protoss. Sa makatuwid, kahit na humihingal si Chen Lei sa oras na ito, halos marupok, ngunit ang kanyang katawan ay naglabas ng isang malakas na masamang aura, ang nakapaligid na kamangha-manghang mga powerhouse ay hindi nang ahas na gumalaw. Sa sandaling ito, tahimik ang paligid, at sa loob ng 10,000 milya, nagkaroon ng katahimikan.
Lahat ng malalakas na taong nanunood ng labanan ay napabuntong hininga at halos hindi makapaniwalang pinanood ang eksenang ito. Bukod kay Chen Lei, nahulog doon ang mga bangkay ng dalawang Protoss powerhouse. Kahit na pinugutan sila ng ulo, naglabas pa rin sila ng hindi magagapi na aura. Ang mga malalakas na tao sa paligid ay natigilan lahat sa oras na ito, at ang kanilang mga utak ay medyo hindi nabaguhin ang kanilang mga iniisip. Sa ilang sandali, halos tumigil ang pag-iisip ng lahat sa sandaling ito. Paano ito posible? Maging ang maraming elder na nanunood ng labanan sa tuktok ng Lingxiao Mountain ay hindi makapaniwala sa nakita nilang tanawin sa harapan. Kilala siya bilang invincible, at namatay ang Protoss powerhouse, na bihira sa nakaraan. Sa sandaling ito, biglang, isang liwanag ng espada ang tumagos sa puso ni Chen Lei, at isang malakas na layunin ng pagpatay ang gumising sa lahat na natigilan. Nalampasan ng sword light na ito ang inaasahan ng lahat. Ang bilis ay napakabilis na lumipad ito ng mahigit 10,000 milya sa isang kisap mata at bumagsak sa katawan ni Chen Lei. Cough! Naramdaman ni Chen Lei ang panganib. Sa kritikal na sandali, iniwasan niya ang mahahalagang punto, ngunit hindi pa rin ganap na nakatakas. Siya ay inatake ng sword chi, binasag ang kanyang mga laman loob, at samuka ng isang subo ng dugo. Ang malalakas na tao ng iba't ibang lahi ay tumingin sa figure sa gitna ng larangan ng digmaan, at laking gulat nila nang matuklasan na may isa pang makapangyarihang celebrity sa gitna ng larangan ng digmaan, at ang makapangyarihang celebrity na ito ang sumalakay kay Chen Lei. Sa sandaling ito, isang celebrity powerhouse na may matinding pagpatay sa kanyang mukha, na nakatingin kay Chen Lei ng nanunuya. Chen Lei, hindi ko inaasahan, mamamatay ka sa kamay ko ngayon. Ang celebrity powerhouse na ito ay lumapit kay Chen Lei ng hakbang-hakbang, at ang matalas na espada at martial spirit sa kanyang harapan ay nilamon at ikinulong muli si Chen Lei. Sino ka? Pinilit ni Chen Lei na tumayo at tumingin sa mga celebrity na ito, ngunit wala man lang impresyon. Ako si Leng Qingfeng. Kung nasaktan mo ang aming Jiandeng Zong, dapat kang mamatay. Ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Mamatay na tayo. Natapos magsalita si Leng Qingfeng, dinurog ang Divine Sword Martial Soul, at muling pinugutan ng ulo kay Chen Lei. Kasabay nito, ang sulok ng bibig ni Leng Qingfeng ay nagpakita rin ng malungkot na ngiti. Sa pagkakataong ito, hindi na mapapailalim si Chen Lei sa kanya, atake. Buhay. Hoy! Sa sandaling ito, isang nagniningas na liwanag ang lumipad mula sa malayo at tumama sa Divine Sword Martial Spirit ni Leng Qingfeng. Ang sunog na ito ay sanhi ni Ji Chanwo, na gustong lutisin ang krisis ni Chen Lei sa pagkakataong ito. Mabilis lang na lumabas ang pag-atake ni Ji Chanwo. Hindi ito ang matandang kalaban ni Leng Qingfeng. Agad na pinatay ng sword light ni Leng Qingfeng ang liwanag ng apoy na ibinubuga ni Ji Chanwo, at pagkatapos, lumubog muli sa katawan ni Chen Lei. Ang katawan ni Chen Lei ay paulit-ulit na nasugatan, at ang mga marka ng espada na may malalalim na buto ay lumitaw sa kanyang katawan, at tumulo ang dugo. Kung hindi dahil sa matibay na katawan ni Chen Lei, sapat na ang suntok na ito para hatiin si Chen Lei sa kalahati. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Chen Lei, at tumingin siya kay Leng Qingfeng. Si Leng Qingfeng ay may kulay pa rin, at sa parehong oras ay labis na nagulat. Ang ikinagulat niya ay ang katatagan ni Chen Lei, na mas mataas pa sa kanyang inaasahan. Ngayon, si Chen Lei ay nasa dulo ng isang puwersa ng arrow, at maaari niya itong ganap na pigilan. Sa ilalim ng kanyang dalawang pag-atake, hindi siya namatay. Dapat mong malaman na gamit ang espadang ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, kahit isang Protoss, ay mahahati ng kanyang espada. Sa sandaling ito, nakipagkamay si Chen Lei at nagpaputok ng 12 Saiyan Talisman. Ang 12 Saiyan Talisman na ito ay agad na lumapit sa gilid ni Leng Qingfeng, pinalibutan si Leng Qingfeng, at pagkatapos ay biglang sumabog. Boom! Sa isang malakas na ingay, hindi mabilang na mga arko ng Saiyan na kidlat ang kumalat at naging isang dagat ng kulog, na lubusang lumubog kay Leng Qingfeng. Ilang saglit, nagkaroon ng pagbagso ng nakakapasong hininga sa kawalan, pagkatapos ay lumabas ang isang maitim na figure mula kay Leihai sa kahihiyan, at tumingin ng may pag-aalala kay Chen Lei. Ang maitim na figurang ito ay eksaktong si Leng Qingfeng.
Hindi inaasahan ni Leng Qingfeng na si Chen Lei ay may napakalakas na assassin sa kanyang mga kamay. Ilang sandali, nasugatan ang Tai Qinglei Talisman Formation na winasak ni Chen Lei. Sa sandaling ito, sina Ji Chanwo at Yun Lingber ay lumipad mula sa malayo at sabay na inatake si Leng Qingfeng. Boom! Si Leng Qingfeng ay itinapon sa hangin ni Ji Chanwo at Yun Lingber. Umubo siya ng isang malaking bibig ng dugo sa hangin. Matiim niyang tinitigan sina Chen Lei, Ji Chanwo at Yun Lingber, naging isang espada ng liwanag, tumakas kay Yao Yao. Gusto silang habulin ni Ji Chanwo at Yun Lingber, ngunit pinigilan sila ni Chen Lei. Kalimutan mo na to, huwag kang humabol, masyadong tuso tong lalaking to, hindi kakalaban. Pinigilan ni Chen Lei sina Ji Chanwo at Yun Lingber, iwinagayway ang kanyang kamay, tinipon ang mga katawan at samsam ng dalawang Protoss powerhouses, at pagkatapos ay nag-aatubili na binasag ang pamamaraan at naging mahabang bahaghari para makatakas. Sa oras na ito, sa mga malalakas na tao na nanunood ng labanan, ang ilang malalakas na tao ay sumunod na malapit, ngunit ang iba pang malalakas na tao ay umiling at naghiwa-hiwalay. Kasabay nito, nagpasya sila nang makilala nila si Chen Lei, talagang wala silang magagawa sa kanya, hanggang saan sila makakatakas, at nagawang pumatay ng dalawang makapangyarihang larawan ng sunod-sunod isang bagay na maaaring sila ay provocations. Sa oras na ito, sa tulong ni Ji Chanwo at Yun Lingber, mabilis na umalis si Chen Lei. Si Chen Lei ay ngayon ay malubhang nasugatan at nangangailangan ng isang medyo tahimik na lugar upang gumaling. Gayunpaman, hindi madaling makahanap ng isang tahimik na lugar upang magpagaling. Ngayon may ilang buntot na lang sa likod. Kung hindi mo ito itatapon, walang paraan para gumaling ang iyong mga sugat. Sinabi ni Chen Lei kina Ji Chanwo at Yun Lingber. Walang paraan upang maalis ang mga ito, sa pamamagitan lamang ng pagputol ng kanilang mga ulo. Naramdaman din ni Ji Chanwo ang malakas na hininga na sumunod, at alam niya na sa kanilang kasalukuyang bilis, walang paraan para maalis ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya makakaligtas sila. Tapos tapusin mo na. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Chen Lei at sinabi kina Ji Chanwo at Yun Lingber. Tumango sina Ji Chanwo at Yun Lingber, naghahanap ng angkop na larangan ng digmaan. Hindi nagtagal, huminto si Ji Chanwo at ang iba pa sa harap ng bulkan, direktang pinapasok si Chen Lei sa bunganga, at naupo ng naka-cross-legged. Si Chen Lei ay nakaupo sa bunganga. Pinatatakbo ang pamamaraan na minana ng Diyos ng apoy, patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa bulkan, at nais na ibalik ang paglilinang sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, maraming mga figure ang lumitaw, lahat sila ay naglalabas ng malamig na layunin ng pagpatay. Ang mga figure na ito ay nagmula sa iba't ibang lahi. Nagkatinginan ang mga figurang ito. Hindi sila kumikibo sa isa't isa, ngunit tumingin kay Chen Lei na may tacit understanding. Ang pangunahing layunin ng kanilang pagdating sa oras na ito ay upang patayin si Chen Lei. Kung tungkol sa mga hinaing sa pagitan nila, hindi pa huli ang lahat para maresolba matapos patayin si Chen Lei. Matalim na nagtinginan ang malalakas na lalaki na ito, at sabay silang bumangon, at sumugod kay Chen Lei na nakaupo sa bunganga ng bulkan. Swish! Ilang guwangwa ang biglang lumitaw at huminto sa mga figurang ito. Hindi ito ibang tao kundi ang mga pag-atake ni Ji Chanwo at Yun Lingber. Sina Ji Chanwo at Yun Lingber ay nagsanib puwersa upang pigilan ang mga figurang ito sa himpapawid, sinira ang kanilang martial arts, at matinding pakikipaglaban sa mga figurang ito. Sa kasalukuyan, Ji Chanwo man o Yun Lingber, lahat sila ay nagsusumikap. Alam nila na kung hindi sila magsisikap sa oras na ito, imposibleng mailigtas si Chen Lei. Umuungol. Sa mga malalakas na lalaki na pinigilan ni Ji Chanwo at Yun Lingber, umungal ang isa sa kanila, at biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga bundok at ilog ay nabasag, at ang mga sound wave ay kumakalat na parang mga alon, na yumanig kay Ji Chanwo at Yun, dalawang Lingber ang patuloy na umuubo ng dugo. Ngunit si Ji Chanwo ay may matinding liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, at isang malinaw na tunog ng Phoenix Ming ang umalangaw sa kalangitan, at isang nagninangas na phoenix na may makapal na ron ang lumipad palabas at direktang tumama sa malakas na dayuhan na ito. Boom! Isang malakas na ingay, sa gitna ng apoy, ang malakas na tumili at agad na naging fly ash.
Sa sandaling ito, si Ji Chanwoo ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay sobrang mapotla. Upang patayin ang malakas na lalaking ito sa isang suntok, si Ji Chanwoo mismo ay nagbayad ng malaking halaga at ginamit ang kanyang pinagmumulan ng kaluluwa. Wala rin itong magawa, kung hindi, gusto niyang patayin ang malakas na lalaki na ito, hindi niya magagawa ito ng ilang sandali. Kahit na nasugatan niya ang pinagmulan, maaari niyang patayin ang isang tao sa maikling panahon. Ang malakas, sulit naman. At winasak din ni Yunlinger ang mga pagsasanay na minana ng dakilang Emperador Yun Shao. Pinutol ng isang espada ang ulo ng isang malaking pangolin, at ang malakas na aura ng espada ay direktang dumurog sa primordial spirit ng pangolin na ito hanggang sa pagkawasak. Sa sandaling ito, maging si Ji Chanwoo o Yunlinger, nagsimula silang lahat sa kawalan ng pag-asa, ngunit kahit na desperado sila, imposibleng patayin ang lahat ng malalakas na tao sa kanilang paligid. Gayunpaman, naglakas loob silang habulin si Chen Liang na malakas at hindi mahina sa lakas, at ang bilang ay mas malaki kaysa kina Ji Chanwoo at Yunlinger. Sa kasalukuyan, kahit na pinatay ni Ji Chanwoo at Yunlinger ang dalawang kaaway ng paisa-isa, mayroon pa ring 6 na matataas na figure na nakaharap kina Ji Chanwoo at Yunlinger. Sa kasalukuyan, mayroong 2 figure na kasangkot kina Ji Chanwoo at Yunlinger ayon sa pagkakabanggit. Ang natitirang 4 na malalakas na lalaki ay direktang sumugod kay Chen Lei, na naglalabas ng layuning patayin si Chen Lei dito. Desir, binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang kamay at itinapon ang 18 shot na watawat, nag-ugat sa kawalan, at biglang nabuo ang isang porma sayon, na nakakulong sa 4 na figure sa porma sayon. Boom! Sa loob ng formation, biglang sumabog ang malalakas na fluctuation, at hindi mabilang na divine lights ang bumaril mula sa formation, na naging sanhi ng patuloy na pag-vibrate ng formation flag. Ang 4 na powerhouse na ito ay lahat ng Woody 9th Order mid-level powerhouses. Ang paraan ng pagbuo ni Chen Lei ay gustong mahuli ang mga powerhouse na ito, at ang ilan sa kanila ay masyadong nag-aatubili na magpatuloy ng masyadong mahaba. Sa oras na ito, sina Ji Chanwoo at Yunlinger, na muling lumaban sa dalawang natalo, pinugutan ng ulo ang dalawang kalaban sa harap nila, ngunit pareho rin silang malubhang na sugatan, at isang malaking katawan ang lumitaw sa tiyan ni Ji Chanwoo. Isang butas ng dugo ang tinusok ng mga kuko ng Wolf Clan Powerhouse, habang ang kalahati ng balikat ni Yunlinger ay nabasag, ngunit nadurog ito ng Tiger ***** Clan Powerhouse. Sa oras na ito, si Ji Chanwoo at Yunlinger ay bumangon lang at pumunta sa tabi ni Chen Lei. Sa oras na ito, napakahina rin ng hininga ni Chen Lei. Siya ay nasugatan ng 2 Protoss powerhouses at pagkatapos ay inatake ni Leng Qingfeng. Kahit gaano pa siya kalakas, inatake siya ng 3 dakilang henyo na ito saglit, sa isang iglap, nahirapang ganap na makabangon mula sa kanyang pinsala, at ngayon, wala na siyang gaanong oras upang pagalingin ang kanyang pinsala. Boom! Sa loob ng porma sayon, patuloy na dumarating ang mga alon ng malakas na pagbabago-bago ng aura. Sa wakas, hindi mabilang na mga banal na ilaw sa hanay ang bumangon sa kalangitan, na may ilang malalakas na putok, at 12-dosenang array na mga flag sa himpapawid. Sunod-sunod na pumutok ito, at 4 na figure ang pumailan lang sa langit, na sumabog sa labas ng porma sayon. Ang 4 na figurang ito ay nagpapalabas ng malakas na hininga. Ang isa sa kanila ay isang malakas na mula sa Black Gold Ant race, isa pa ay isang malakas na barbarian, at isa pa ay isang malakas na gagamba. Ang huli, ay isang Gold Lion Clan Powerhouse. Ang 4 na dakilang angkan, lahat ay nangunguna sa sangkatauhan, ay nakatayong magkatabi sa langit sa sandaling ito. Ang momentum ay parang mga alon sa karagatan, sunod-sunod na humahanggos patungo kina Chen Lei, Ji Chanwoo at Yunlinger. Ang 3 tao na sina Chen Lei, Ji Chanwoo, at Yunlinger ay mukhang seryoso, alam nilang magiging mahirap ang laban, dahil silang 3 ay malubhang nasugatan sa oras na ito, at ang kanilang lakas ay wala pa sa kalahati ng kanilang lakas, tugatog. Sa oras na ito, ginamit ni Chen Lei ang Azure Dragon Rejuvenation Technique para patuloy na subukang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Kaya lang sobrang seryoso ng injury. Bagamat epektibo ang Azure Dragon Rejuvenation Secret Art, hindi ito ganap na mababawi sa maikling panahon.
Alam mo, kung ito man ay ang dalawang Protoss powerhouse o ang pag-atake ni Leng Qingfeng, lahat ay nakadikit dito. Sa partikular na mahirap na mga marka, kung ang mga marka na ito ay hindi ganap na naalis, ang pinsala ay hindi makakabawi ng mabilis. Si Ji Chanwo at Yun Linger ay pareho. Nakaharap nila ang apat na Woody mid-level powerhouses sa ikasyam na antas ng Woody Heyday. Umuungol, patayin mo sila, huwag mo silang bigyan ng pagkakataon. Isang malakas na lalaki mula sa angkan ng Golden Lion ang umungal, at pagkatapos, ang malalaking kuko ay nakabalot sa hindi mabilang na mga golden rune, naging burol, at bumaril patungo kay Chen Lei at sa iba pa. At ang malakas na lalaking ito ng Black Gold and Clan ay naging isang itim na kidlat at sumugod patungo kay Chen Lei. Sinugod ng mga Barbaro at Spider Clan powerhouses sina Ji Chanwo at Yun Linger ayon sa pagkakasunod-sunod, at tiniyak na ganap silang papatayin. Tumayo si Chen Lei at lumipad upang salubungin ang malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Golden Lion. Boom! Nagpaputok si Chen Lei ng suntok, at direktang pinasabog ang malalaking kuko na nakapalibot sa ginintoang liwanag, at pagkatapos ay sinipa itong muli, tinamaan ang mga kuko na sinaksak ng malakas na itim na gintong Ant Clan. Malas! Isang tunog na parang huni ng ginto at bakal, napakatalam, ang umalangaw sa hangin. Ang suntok na ito ay napakalakas kaya pumutok muli ang sugat ni Chen Lei, at maraming patak ng dugo ang damaloy. At ang malakas na lalaki ng Black Gold Ant Clan ay nakaramdam din ng matinding sakit sa kanyang mga kuko, lumitaw ang mga bitik doon, at labis siyang nabigla dahil napakalakas ng pag-atake ni Chen Lei. Sa oras na ito, sina Ji Chanwo at Yun Linger ay nasa isang matinding labanan din, at tumalsik ang dugo. Gayunpaman, ang dalawang babae ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at nagpumilit, gamit ang iba't ibang paraan upang pindutin ang ilalim ng kahon, at ang kanilang mga kalaban ay hindi magawa ito. Umuungol. Biglang, sa isang dagandong, isang malakas na lalaki mula sa tribong Barbarian ay agad na lumawak ng higit sa 3 beses. Naging kasing taas ng isang burol, ang kanyang mga kalamnan ay nagkagusot, naglalabas ng tansong kinang, at hinarap niya si Ji Chanwo ng mabangis. Ang martial spirit sa likod ni Ji Chanwo ay naging isang phoenix na nagniningas sa apoy. Ang mga lilang apoy ay sumunog sa kanyang katawan, at ang buong kawalan ay sobrang init sa loob ng ilang sandali. Ang phoenix martial spirit na ito ay nagdala ng nakakatakot na apoy patungo sa langit, sumugod ang malalakas na barbaro. Boom! Sa isang sandali, ang apoy ay nagngangalit, at ang malakas na lalaki ng Barbarian Clan ay nabalot ng apoy at nasunog sa lupa. Gayunpaman, ang malakas na lalaking ito mula sa tribong Barbarian ay desperado, na may suso ng asul na liwanag na nagniningning sa kanyang katawan, hinawakan ang martial spirit ni Ji Chanwo, at sa mabangis na kapangyarihan, talagang pinunit niya ang kanyang mga pakpak. Isang matinding sakit ang nagmula sa banal na kaluluwa ni Ji Chanwo. Ang ganitong uri ng matinding sakit ay tila pinunit ng isang tao na hindi mabata. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, sinubukan pa rin ni Ji Chanwo ang kanyang makakaya na manatiling gising. Sa sandaling siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang martial soul ay sumabog at nabasag. Sa isang malakas na putok, isang bola ng apoy ang direktang sumabog sa mga kamay ng makapangyarihang barbarian, na direktang sumabog sa pangalang ito. Ang mga makapangyarihang barbaro ay sumabog sa abo. Matapos pasabugan ni Ji Chanwo ang kanyang kaluluwa, hindi na siya nakapagpigil, pumikit, at direktang bumagsak mula sa himpapawid patungo sa bunganga ng bulkan. Junior sister, nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, napunit ang kanyang mga mata, at gusto niyang agad na iligtas si Ji Chanwo. Sa sandaling ito, ang dalawang powerhouse ng Black Gold Ant at ang Golden Lion ay sumabog kay Chen Lei ng sabay. Ang dalawang pag-atake ay halos walang partikular na pagkakasunod-sunod. Sinampal nila ang dibdib ni Chen Lei at binaril si Chen Lei palayo ng libu-libong metro sa tuktok ng bundok, at ang bundok ay direktang nawasak. Ang buong katawan ni Chen Lei ay nasa matinding sakit sa oras na ito, at ang kanyang mga buto ay halos mabali. Ito ay dahil sa kanyang pisikal na paniniil. Kung ang ordinaryong sangkatauhan ay tumanggap ng dalawang mabibigat na suntok na ito, tiyak na magiging blood mist ito sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, nagpasya rin si Yun Linger at ang mga eksperto sa Spider Clan ng tagumpay at pagkatalo.
Sumabog ang martial spirit ni Yunlinger, at sa parehong oras, ang dugo ni Emperor Yun Shao ay ganap na nagising, at isang virtual na eksena ni Emperor Yun Shao ang lumitaw sa mga ulap. Sa likod ni Linger, na may kataas-taasang kamahalan, na may hawak na banal na espada, isang espada ang dumurog sa makapangyarihang angkan ng gagamba na ito. Sa liwanag ng espada, ang malakas na angkan ng gagamba ay direktang sumabog, at maging ang tunay na espiritu ay direktang sinakal. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.